no? Na yung nanay pa nga lumuhod kay FL Imelda Marcos, at ang sabi ng isang nanay ng Big Four, ang sabi sa kanya, ina rin po kayo. Siguro naman malalaman nyo at maiintindihan nyo ang aming feelings na nasa Silya Electrica ang aming mga anak. Papatayin ang aming mga anak. Ano po ang sagot ni FL Imelda Romualdez Marcos? Ang sagot po niya, yes, ina din po ako, na kung sakaling mangyari ito sa aking anak, ay hindi rin ako papayag na walang hustisya. No? Hindi ganong eksakto yung pagkakasabi, pero parang ganun po ang nasabi ni FL Imelda Marcos, na kung ina din siya, kaya ang concern niya, mabigyan din ng hustisya kung sakaling mangyari yon sa kanyang anak. So ganito po mga kaibigan, ang nangyayari ngayon, kaya kailangang i-publicize, kaya kailangang talagang idulog sa Senate, kasi para makita din po ng taong bayan. Kasi very po ito ang kalaban po dito mga kaibigan, ang suspect ay hindi po ordinaryong mamamayan. Isang prominent na tao at best friend po ng dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. So, kung mananatili lang na sampa sa korte, tapos hindi alam ng media, hindi alam ng taong bayan, wala yan, madali lang yan, ibasura lang yan ng ibasura. Pero kapag dito, nag-hearing sa Senado, syempre makikita yan ng buong bayan, ng buong sambayan ng Pilipino. At ang talagang isa sa maghuhusga ay ang sambayan ng Pilipino. Kaya nangyayari yan ngayon mga kaibigan. Kaya sa tingin ko sa aking pag-iintindi dito, hindi po mali ang ginagawa ng Senado at hindi po mali ang ginagawa ng mga naging biktima na idinulog nila ito sa Senado. Kasi dito, nakita nila na ito lang ang paraan para magkaroon sila ng hustisya, mga kaibigan, no? Kaya mali yung sinasabi dito ni Kibuloy, mga kaibigan, na bakit daw hindi daw dinala sa korte. Dinala na yan sa korte, pero ibinasura kahit na maraming ebidensya. Dahil nga, malakas ka sa Davao. Dahil nga, ang Pangulo noon ay ang dating Pangulong Duterte na kaibigan mo. Diba? Tuloy natin. My reputation para idamay sila Duterte, family, doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Hinamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan, na nasa kongresong Saglit. Alam mo, huwag ka mag-alala kasi dadalhin sa korte yan Ang gagawin lang ngayon, sa investigasyon, pagkakaalam ko, ang investigasyon na yan sa Senado, palalabasin nila dyan yung kailangan talagang makita talaga nila na meron talagang probable cause at meron talagang katotohanan ang mga reklamo sa'yo. Mangangalap sila ng napakaraming ebidensya. Ngayon, pag nakakita na sila ng mga ebidensya, ng mga solid evidence, doon yan dadalhin na sa correct platform sa korte para talagang magkaroon na ng hustisya ang mga biktima. Parang yung nangyari nga kay Senyor Aguila, no? So, yan. Huwag ka masyadong atat kasi dadalhin talaga yan sa correct platform, no? So, bakit hindi ka pumunta, no? Kung ako sa'yo, no, punta ka sa Senate at ipagtanggol mo ang sarili mo na sinasabi mo na ginagawan ka lang ng mga akusasyon na hindi totoo ang mga sinasabi tungkol sa'yo. Ngayon, patunayan mo yan sa Senado. Kung talagang wala ka talagang ginawang masama, patunayan mo sa Senado, no? Maging matapang ka. Kasi sa totoo lang wala ka namang dapat na ikatakot Kung talagang wala kang kasalanan, wala kang dapat ikatakot. Ang Panginoon ang nasa sa iyong side. Ang katotohanan ang nasa sa iyong side kung wala ka talagang tinatago, kung wala ka talagang kasalanan. Pero kung may kasalanan ka, matatakot ka nga naman, di ba? Yun lang yun Ganun lang kasimple mga kaibigan. Kung may kasalanan ang tao, takot. Sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, kinurgur ninyo. Sapagkat Saglit. Palagay ko follower ni Maharlo Kaluka to Ginurgur. Mga kaibigan, sino ang nagpauso ng mga salitang ginurgur? Maharlo ka. O sa tingin ko, siya ay follower at laging nanonood kay Maharlo ka. Tuloy natin. Nadawit ninyo kami sa politika.
Nalis ninyo ang aming malayang pagpapayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights. Wala na po. Palagi kaming nagtatago. Palagi kaming lumilingon sa likod namin sapagkat hinahabol kami. Nakapalibot sa amin ng mga CIA. Saglit. Alam mo, sa totoo lang, no? Sa totoo lang, harapin mo yan. Biruin mo, ang hirap pala ng dinadanas mo, no? Sinasabi mo, no? Kung totoo ang sinasabi mo, ang hirap yung ganyan. Yun bang nagtatago ka? Yun bang palagi kang may kaba? Harapin mo yan. Kung wala kang kasalanan, humarap ka. Bakit hindi mo kaya? Diba? Bakit hindi mo kayang humarap? Yan ang tanong ko sa'yo. Kasi ang pagkakaalam ko, ang isang tao na walang kasalanan, kayang harapin kahit ano pa ang ibato sa kanya. Parang President Marcos Sr., di ba? Si President Marcos Sr. at FL Imelda, binato sila ng 986 cases. Humarap si President Marcos Sr. sa Hawaii, etc. Pagkatapos nakita nyo naman, no, meron pang isang video clip na kung saan binabasa ni President Marcos Sr. yung dyaryo. Na yung dyaryo na yon, yun ay ebidensya ni Cory. At kita natin napakatalino ng ating dating Pangulong Marcos Sr. At yung sinasabi niya doon sa dyaryo, eto. Oh, nakalagay diyan, allegedly, may nakalagay dito na ano. Oh, di ba? Na-debunk niya. Kaya nga hindi tumalab yung kaso Kasi dinibunk ng ating Pangulong Marcos Sr. na ito, mga walang katotohanan. Kita niyo, napakatapang. And even sabi ni President Marcos Sr., uuwi ako ng Pilipinas. Sige, i-ano niyo ako dyan. Ibato niyo lahat ng mga kaso, lahat ng tanong niyo. Sasagutin ko lahat yan. Pero hindi siya pinauwi dahil alam ng past administration na yon na kayang-kayang ipagtanggol at patunayan ni President Marcos Sr. na talagang wala siyang kasalanan. Ganon sana. Maging matapang ka. Kasi kung talagang ikaw ay appointed son of God, dapat wala kang takot sa katawan. Hindi ka dapat marunong matakot kung appointed son of God ka dahil alam mo na meron kang proteksyon nang galing sa Panginoong Diyos. Yun ang pagkakaalam ko kapag appointed son of God ka. Wala kang takot. Pero hindi Ang nangyayari sa iyo ngayon puro ka takot no? So, ano pa? Sandali, meron lang akong sasagutin dito. Meron lang ako nakitang isang comment na dapat daw dalhin daw ito sa tamang platform sa Supreme Court, no? So sasagutin ko lang yung nag-comment na yon. Alam po kasi ninyo, paano po yan madadala sa Supreme Court, no? Sabi ko nga sa inyo, meron pong nagdemanda na, nagkaso na dito kay Pastor Apollo Kibuloy, no? Si Elias Amanda. Pero anong nangyari? Binasura. So, binasura. Kahit na napakarami pong ebidensya, binasura ang kaso. So, paano po yan madadala sa Supreme Court kung ganyan? Kung diyan pa lang sa mga regional trial court ay binabasura na. Diba? Kaya, tama itong platform na to, itong sa Senate. And then, kapag merong, kapag na gather na nila lahat ng mga ebidensya, diyan po, dadalhin po yan talaga sa korte. Sa tamang platform, no? So, tuloy natin. Alam namin yun. FBI nandyan din. Pinag-usapan na ito dyan sa State Department. At ang reliable sources dumating sa akin. Ang ulo ko po ngayon, may patong na $2 million or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Ano ang nangyayari sa bansa natin? Ngayon, mga kababayan, ay meron pa pong gagawin daw sila sapagkat... Saglit lang mga kaibigan. Magpakita, kung sino yung may mga nakakaalam dito, no? Pakita nyo nga dito, i-comment nyo dito, no? I-comment nyo yung talagang totoo na nanggaling mismo, mga kaibigan, kahit sa Department of Justice, no? Na isang announcement na meron ng nakapatong sa ulo na presyo kay Kibuloy.
Kasi parang hindi ko pa alam eh. No? Wala pa akong alam sa ngayon na meron. So kung may alam kayo mga kaibigan, yung yung galing sa reliable source, hindi yung nabasa ko kanina na nanggaling lang sa kung kanino. No, na kung titingnan natin parang gawa-gawa ba to? Ano to? Iniimbento? Fake news? Yung nanggaling talaga sa isang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Justice, yan, or Department of basta tungkol sa mga kaibigan, no? Or sa National Bureau of Investigation. Magpakita kayo, i-comment nyo dito kung meron kayong alam. Kasi sa ngayon, mga kaibigan, wala akong nalalaman na may diniklara na nakapatong sa ulo ni Kibuloy na nagdeklara daw, yung gobyerno na to, no? So, wala pa akong alam mga kaibigan. Please educate me, no? Kung meron man, no? Tuloy natin. Meron ba talagang nakapatong sa ulo niya? Or, tuloy natin. Search warrant. Pagkatapos daw, isi-search ang aming lahat ng compound. At hindi daw kami papayagan na mayroong witness na sasama. At ang balita namin, kung ito'y totoo, sa reliable source ay nagsasabi na paplantingan daw kami ng bomba, guns, and drugs sa aming mga compound. Yan po ay aming babantayan. Sinabi ko na po muna sa inyo dito sa live na to. Saglit. Para kung mangyari na ng Saglit, mga kaibigan. kaming ganun, I think, sila po may kagagawan. sa tingin ko, mga kaibigan, ang ginagawang ito ni Kibuloy, na sinasabi niya, mga kaibigan, na magsisearch nga daw sa kanilang compound, sa kanilang mga bahay, at hindi daw magsasama ng kahit sino na mga taga doon, kahit barangay captain or whatsoever, no? Kundi yun lang daw yung mga magsisearch sila lang daw at hindi daw papayag na na merong makasamang iba at may sinasabi pa siya na magpa-plant daw ng drugs, no? At maglalagay daw ng bomba. Parang ang sinasabi niya ay para sila yun nga para mag-plant no ng mga ebidensya, no, para idiin sila. Mga kaibigan, parang to style Duterte. Mga kaibigan, kaya ba niya ito sinasabi? Kasi alam niya ang ginagawa nung past administration. Dahil di umano, marami sa mga naging biktima ng LJK ang nag-confess, lumabas yung mga nagreklamo na sila ay mga planted. Marami sa kanila ang planted, nilagyan lang ng droga. Yung iba naman, sinabi na nanlaban. Yung iba naman, nag-search sa kanila mga bahay. Pagkatapos, wala naman talaga silang mga nakita. So, ang ginawa, nagtanim ng droga. Di umano, yan ang mga lumabas sa mga investigasyon, mga kaibigan. So, kaya ba nagkakaroon ngayon ng fear si Apollo Kibuloy dahil alam niya ang ginagawa ng past administration? Nagtatanong lang po, no? Kaya ba siya ngayon ay napaparanoid na baka ang ginagawa noon ng past administration ay gagawin din ngayon sa kanya? Nagtatanong lang tayo. Kasi mga kaibigan, di ba, lumabas yan sa mga investigasyon na maraming mga planted, maraming mga wala naman talagang mga droga, pero nagkaroon ng droga yung bahay. Di ba? Kasi yung nag-search yung mga kapulisan noon, di umano, walang mga kasama, pagkatapos nagulat na lang, bakit nagkaroon ng mga droga? Ay wala naman talaga. Di ba? So, parang ang nangyayari ngayon, sa tingin ko dito kay Kibuloy ay siya ay natatakot dahil alam niya ang nangyayari noon at meron siyang fear na baka mangyari din sa kanya. Di ba? So, tuloy natin. Juanito King, pinabulaanan ng US Department iyan na may patong siya sa ulo ayon sa balita ng GMA News. Ilabas na dapat ang warrant para makulong na ang Son of God. Yan. So mga kaibigan, salamat po Juanito King, no? Sabi po ni Juanito King, pinabulaanan ng US Department na meron na siyang patong sa ulo, no?
ang GMA News daw po ang nagsabi, no? Ang nagbalita. Salamat, Juanito King, no? No? Ganito ka-evil ang kanila pong mga pag-iisip sa ngayon, masyadong desperado. Aywan ko kung bakit. Kung kayo nasa katotohanan, nasa kapangyarihan, bakit kayo natatakot? Oh, at huwag ninyo pasamahin ang ating mga abogado para sumama sa inyo sa pagsisearch. Kaduda-duda na yon. Hindi po pwede yun. Ano tayo? Bansang Hapon ng panahon ng giyera? Ano to? Panahon ni Hitler? Na wala kaming pwedeng lawyer na sumama sa inyo? Kayo-kayo lang? Pagkatapos, pwede nyo kaming barilin pagka kami nakikipag-usap na kailangan may witness para kami... Saglit. Parang ano yan parang sa past administration yan Kita mga kaibigan ang dami na niyang speculations. Hindi pa nga siya, kita nyo, hindi pa nga siya humaharap, no? Hindi pa siya humaharap, ang dami na ng speculations, di ba? So, kita natin yung kanyang yung kanyang motibo, no? Talagang ang gusto lang niya ay sirain ang Marcos administration, no? Mahilig yung magbintang. Parang yung yung best friend niya, 'di ba? Puro pagbibintang at puro mga akusasyon na wala namang katibayan, 'di ba? So, ganyan din yung ginagawa ngayon ni Kibuloy, no? Natatakot siya sa sarili niyang multo, no? Nakakatawa talaga 'to, namin ang ginagawa ninyo na wala kayong lusot kung meron kayong gagawin na kabulastugan. At pagkatapos, Ikaw ang walang lusot doon sa mga babae di umano na iyong hinahalay, 'di ba? Ikaw ang walang lusot dito. Kasi yung mga babae na hinalay mo, no, di umano, sila noon ay mga teenager pa. At sabi nga nitong si alias Ayona, akala niya isang beses lang daw, no? Akala niya pagka nangyari na 'yon, hindi na siya pakikialaman, no? Hindi mo na siya gagambalain. Basta isang beses lang mangyari, no? Pero hindi naman daw pala. Kasi kapag nag-request ka na, si ang gusto kong makasama. Yun daw, di ba? Pagkatapos meron pang chine-check. Kasi sinabi daw ni alias Iona na meron siyang period. So, chine-check pa daw nung ano ba yan? Pagkatapos, sabi din ni alias Iona, ay yun nga, iba-iba yung mo. Ikaw ang hindi makakaligtas. Kasi itong mga babae na to na lumabas ngayon na ginawan mo ng kahalayan, di umano, ay nagrereklamo at nagsasampa sila ngayon ng kaso kasi wala na sa pwesto ang iyong kaibigan. So wala na, hindi ka na ngayon malakas, di ba? At hindi ka nga makasuhan sa Davao kasi sa Davao sino ba ang nasa ngayon? Ang mayor ng Davao. At malakas ka dyan so hindi ka masampahan ng kaso dyan. Pero eto, mga kaibigan, ay inano nga ito ng mga biktima, no? At talagang nireklamo nila, no? Sa Senate. At eto, kasalukuyan na talagang dinidinig pero hindi siya pumupunta. So kung wala kang kasalanan, pumunta ka at patunayan mo na talagang wala kang kasalanan, di ba? Pero ang ginawa mo ngayon, lumabas ka nagpalabas ka ng audio, hindi mo maipakita ang mukha mo, ang sabi mo, takot na takot ka dahil ikaw ay gugurgurin, ikaw ay i-abduct, pagkatapos anytime, no? Maghahanap lang daw ng tamang pagkakataon at ikaw ay gaganon, no? Ang dami mo sinasabi. Meron pang kesyo magpa-plant ng droga, magpa-plant ng bomba. Ang dami mo sinasabi, di ba? Humarap ka lang. Pabulaanan mo lahat yan, di ba? Pero hindi mo kayang humarap. Tuloy natin. We will resist you. Hindi kami violent, pero hindi kami papayag na wala kaming mga witness na sasama sa inyo. Lawyer at saka barangay captain ang hinihingi namin na Siglit. Ginawa na ba yan? Nag-search na ba sa inyo na walang kasama na lawyer, barangay captain, or anybody? Ginawa na ba? Puro ka speculation. Puro ka dudero. Ginawa na ba yan?